So this is one of the four major projects that legacy projects that we will be finished. Hello mga kabibig, welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa bulan ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tang with evidence. Tila, nagmamadali si Bongbong Marcos na umuwi sa Manila. Nagmamadali si Bongbong Marcos na tila wala siyang pakialam sa mga mga basher sa Davao. Nagpunta kasi si Bongbong Marcos yung araw na to para tingnan ang Bukana Bridge sa Davao Region, sa Davao City. Tapos alam nyo ba, grabe, parang tinataboy siya ng kahihiyan. Pati mga bata, ang sigaw Duterte, Duterte. Parang tinataboy si Bongbong Marcos ng mga bata. Akala natin love ng mga bata si Bongbong Marcos. Hindi pala. Paglapag at pag-alis ng Bongbong Marcos, alam mo ba kung ano ang mga sinisigaw ng mga tao doon? Duterte, bring him home. Parang walang konsensya si Bongbong Marcos, dead ma lang siya. Kasi nagpunta siya doon, kasi proud na proud siya, na isa daw ito sa apat na major project sa kanyang termino. Ang sabi ni Bongbong Marcos ito sa interview, this is one of the four major projects that our legacy projects that will be finishing in Davao and its environs. So, nakatapos na tayo. Marami na tayong nabuksan na section dito. And this will be now another major part of this is bypass road. Yan ha. Confident si BBM na malapit nang matapos itong pang-apat na major project sa Pilipinas. By the way, itong ang Bukana Bridge ay, sabi ng mga netizen na nagkomento dito, ay proyekto ito ng Davao City with the China. Chinese pala dito mga kabibig. The Bukana Bridge in Davao City is primarily funded by China Aid Grant through the People's Republic of China's Official Development Assistance or ODA program. The total project cost is about 3.126 billion. There is no government money involved. So, walang pera ng gobyerno. It's between Davao City and China. Kahiya naman, BBM. Sabi niya, pang-apat daw itong mga major projects niya. Hala ka. Kahiya, It's between China and Davao City pala to. Ang nag-finance ang China. Wala man lang kontribusyon ang Pilipinas, ang gobyerno ni Bongbong, tapos inangkin ni Bongbong na isa sa apat na major projects daw niya ito. Hala ka. Nako. It is funded through a grant from Chinese government under a contract with the China Road and Bridge Corporation, CRBC, and complemented by funding from the Philippine government. Ala ka. Mahiya naman tayo nito, kabibi. Kaya nga sinisigawan-sigawan si BBM na Duterte, bring him home. Mga bata pa ang sumigaw. Grabe. Tapos aawayin natin ang China. Tapos sabihin nyo, ang mga DDS pro-China, mga Duterte pro-China. Ito may nagawang malaking kontribusyon ang China sa Pilipinas, tapos aawayin nyo. Mahiya naman po kayo. Diba? So, ito yung video, kabibig, na the legacy project daw ni BBM. Legacy branding. Kung saan ang mga bata, marinig mo talaga ang boses ng mga bata, Duterte, Duterte, pero nakasakay sa aeroplano, sa helicopter si BBM. Tapos bring him home. Nahiya si BBM. Nakakahiya, no? Watch this video.
Ngayon tayo sa Bukana Bridge. It's a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo. We will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. Tapos na lahat ito all the way. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the four major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. Yun na nga. Binash si BBM, sinabi ang legacy project niya to. Sino ba nakipag-negotiate? Si BBM ba sa China? Weh. Kaya nga, si PRRD, market time ito ni PRRD. Diba? Oh. Pero negotiation started sa time ni PRRD, tapos ngayon, it's China-funded ang project. So, wag tayong pagloko-lokohin ni BBM na isa sa kanyang legacy project. Hala, naku po. Walang ambag si BBM dyan, pati Pilipinas walang ambag. Ay, nakakahiya naman to. Ay, nakakahiya, no? Ganitong klase ba? Okay, sabi ni BBM, this is one of the 4 major projects that we have. Our legacy projects. Boy, legacy. Ano ang iyong reaction ka, Bibig? Parang nabunulan, nadunlan ko ba? Nabunulan ako sa word ng legacy projects. So,
'Diba? Pero, itong legacy project na ito ay bigay ng China. Ah, Grabe. Feeling talaga sa kanya yung initiative ng project. Acknowledge mo naman ang previous admin. Oy, sila yung nakipag-negotiate sa China. Project is scheduled to be finished within 24 months in accordance to BBM's directives to expedite the process while maintaining the highest quality kuno. Wa jud sa buang ay patakag rag mangangkon og proyekto, sabi ng Ezang niya. Not funded by national government but funded by China. Paano naging legacy project niya? Hala, credit grabbing to the fullest. Wow, another bigati na project. Mabuhay si BBM. Hala, ano ba to? Troll na naman to. Best president ever, BBM. Uy, ano? Ang galing ng mga taga Davao officials, hindi man lang invited ni BBM or nakipagkita kay BBM. Of course, bakit magpagkita sila kay BBM? Super kapal ang pagmumukha ni BBM, hindi nahiya. Walang hiya yan. So yun lang kabibig ang ating Lebag-Lebag Food. Na-shock lang ako ba? Legacy project daw to. Do you think itong Bukana Bridge ay isa sa mga legacy projects ni BBM? A testament to the administration of BBM? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time.